Have a blessed day po sa ating lahat. Tayo po nawa ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay pagpalain po ng Panginoon patuloy. At tayo po muli ay mag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. Nawa tayo po ay willing na magpaturo po sa Biblia, sa mga salita po ng Panginoon. At tayo po nawa ay makinig sa salita po ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, "He that is of God, heareth God's words. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Sabi po ng Biblia, hindi lamang sa pinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At tayo po muli ay mag-aral po ng mga salita po ng Panginoon. At ang ating topic po ngayon ay tungkol po sa baptism. Mga katotohanan po tungkol po sa bautismo ayon po sa Biblia. At ito po ang ating pong opening verse. Saan po natin ang ating mga Biblia. Kung may Bible po kayo, mas maganda po na nagbubukas po tayo dahil ito po ang ating pong buhay. Ito na po ang ating mas pagtutuunan po ng pansin ang salita po ng Panginoon kaysa po sa ibang bagay. Book of Acts chapter 8 verse 36. Book of Acts chapter 8 verse 36 to 38, the Bible says, sundan nyo na lamang po ako sa pagbabasa. "And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized?" Verse 37, "And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God." Verse 38, "And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him." Amen. So tayo po'y sandaling manalangin. Let's pray. Let's close our eyes and our heads. Tayo po'y humingi ng gabay at presensya po ng Panginoon, ng Holy Spirit. Let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, Ama sa langit, Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pong biyaya, sa iyong pong habag sa bawat isa po sa amin na kami po, Lord God, ay magkaroon po ng pribileyo na mapagbulay-bulayan po ang inyong pong mga salita tungkol po sa bautismo, sa bautismo. At Lord, gamitin ko namin po ang instrumento, bigyan mo po, Lord God, ang aking bibig ng pananalita at ng more knowledge and wisdom to preach your word, Lord God. Holy Spirit, Panginoon, ikaw po ang magturo po sa bawat isa. Gamitin mo namin po, Lord God, instrumento upang ilan po ang itong mensahe sa oras po na ito. At patawarin niyo namin po ang Panginoon sa mga sala, kakamalian, pagkukulit sa inyo pong harapan. Nalisin niyo po kami, Panginoon, ang ibang nagagabok, ang pong pagsamba ay maging karapat dapat po, Lord God, ayon po sa spiritual sa katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po akong dalangin. Pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus at po sa tagapagligtas. Amen. Amen po. Purihin po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa at sa mga nakikinig po ng mensahe po ng salita ng Diyos. Tayo po ay matuto at tayo po ay ibahagi po natin sa iba at pamuhay po natin ang mensahe po ng Panginoon sa kanya po mga salita sa Biblia. Dito po sa Book of Acts chapter 8 verse 36 to 38, sa Tagalog po, sa verse 36, "At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig, at sinabi ng bating, Narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan?" Verse 37, "At sinabi ni Felipe, Kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari." At sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos." Verse 38, last verse. "At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya." Amen po.
Yan po yung nangyari. Yan yung nangyari po sa 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 Book of Acts chapter 8 verse 36 to 38. Yan po yung pagsasagawa, pagbautismo po ng eunuch o yung ng mananampalataya sa pamamagitan po ng ang bautismo po kasi ito po ay paglulubog. Ibig sabihin po, pagkakakilanlan ng mananampalataya sa kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay po ni Kristo, Panginoong Jesus. At alalahanin po natin ang baptism po ay ito po ay by immersion, paglulubog sa tubig. Yan po yung ibig sabihin ng immersion. The action of immersing someone or something in a liquid. Paglublob, palubugin, matubunan. Paglulubog po talaga ang ibig sabihin po ng immersion. Deep or submerged in a liquid. Yun ang ibig sabihin ng immersion. So dito po, point 1 po natin ang bautismo ng mananampalataya sa pamamagitan ng paglulubog. Yun po yung ginawa po na sabi sa Biblia. At samantalang sila'y naglalakad, ay dumating sila sa isang tubig. At sinabi ng bating o ng eunuch po, narito may tubig, narito ang tubig. Ano ang umahadlang sa akin upang mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng puso mo, maaari ka. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Yan po, ang eunuch po ay nanampalataya na si Jesus Christ po ay ang anak ng Diyos. At kung ikaw po ay sumasampalataya po sa Panginoong Jesucristo na siya po ang anak ng Diyos, ikaw po ay maaaring magpabautismo po. If you know that you are going to heaven when you die, if you know na na-saved ka na po, dahil ang kailangan pong bautismuhan ay yung mga sumasampalataya po, yung mga tumanggap na po sa kaligtasan, sa magandang balita, sa gospel po, naniwala po sa mensahe po ng salita ng Diyos tungkol po sa gospel. At sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso. Yan po, nagtanong po siya kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, maaari po talaga. Ikaw po ba na nakikinig po ngayon, nabautismuhan ka na po ba? Nabautismuhan ka na po ba sa isang local Bible believing church po? Amen po kung oo po. Pero kung hindi pa po, tayo po ay maghanap ng simbahan na magtuturo po sa atin tungkol po sa Biblia, sa katotohanan po. A Bible believing church po. Ako po kasi is a Bible Baptist. At kayo po kung saan nyo po gusto magpabautismo. Pero kung sumasampalataya po kayo, kayo po
Nasa sa inyo po yun. Kung gusto niyo pong magpabautismo, maghanap po tayo ng simbahan na local church po, which means kapag doon ka na po nadagdag ay doon ka na po talaga, mayroon ka na pong commitment po doon. Amen po. At sabi po dito, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos, at kanyang iniutos na tumigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, kapwa si Felipe at ang bating o yung eunuch po, at siya ay binautismuhan niya. So, ang binabautismuhan po, yun po yung mga willing na magpabautismo. Hindi ka po pipiliting magpabautismo. Ito yung eunuch na siya na po mismo yung nagpresenta, na hindi po siya pinilit ni Felipe, at siya po yung nag-alok na bautismuhan na po siya. Sabi nga po niya, ano ang humahadlang sa akin upang mabautismuhan? Sa'yo din po, wala na rin pong makakahadlang po sa'yo kung ikaw po ay sumasampalataya na si Jesucristo po, tulad ng eunuch, na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Kung ikaw po ay nananalig, bakit po? Kasi sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 5, ito po ang sabi ng Biblia. 1 John chapter 5 verse 11 to 13. The Bible says, and this is the record that God hath given to us, eternal life. Ito po, naka-record na po yun. Yung tinanggap po natin na kaligtasan sa Panginoon, naka-record po yun sa Biblia, na binigyan na po tayo, ang Diyos po binigyan na tayo ng walang hanggang buhay, and this life is in His Son. At ang buhay po na yun, ang eternal life po na yun, na tinutukoy po ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse 11, is in His Son. Sino po ba yung Son ng Diyos? Tinutukoy po dyan ay si Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ po, si Jesus. At ito ang patotoo, sabihin record, patotoo, patunay po yan na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Eternal life sa Tagalog, walang hanggang buhay. At ang buhay na ito, yung walang hanggang buhay po na yan, ay nasa kanyang anak. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, na kay Jesus Christ po, na kay Panginoong Jesus. At sabi po sa 1 John chapter 5 verse 12, magbabal po kayo, he that hath the Son hath life. Sabi ng Biblia, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kung naniniwala ka na po kay Jesus Christ, at kung nasa sayo na po si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, kung tinanggap mo na po siya, yung regalo niya po na buhay na walang hanggan, kung sinampalatayaan mo na po yung kamatayan, paglibing at pagkabuhay niya po sa ikatlong araw, kung naniniwala ka po na nabuhos po ang kanyang dugo, para po yun sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan, kung naniniwala ka po na tinubos ka na po ni Jesus Christ, kung naniniwala ka po na yung buhay niya is pangbayad po doon sa kabayaran po ng ating mga kasalanan, ransom po, para po mabayaran po ang ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 5 verse 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabi po ng Biblia, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan po ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesucristo, o ni Jesus, ay kinaroroonan ng buhay. Dito po meron pong kabaliktaran o babala sa mga, sabi ng Biblia, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Yan po yung warning, yan po yung babala, o yan po yung kabaliktaran
Dahil ang kinaroroonan po ng anak ng Diyos o ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. He that hath the Son hath life. Ito naman po yung contrast, yung kabaliktaran. And he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13, the Bible says, 1 John chapter 5 verse 13, buksan niyo po at buksan po natin ang mga salita ang Biblia. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ito po, sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen po. Katulad po ng eunuch, nanampalataya po siya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ikaw po ba, naniniwala ka po ba na si Jesus Christ po ay ang anak po ng Diyos? Si Jesus ay anak ng Diyos. At kung ikaw po ay naniniwala sa Panginoong Jesus na siya po ay ang anak ng Diyos, naniniwala ka na po na ikaw ay makasalanan, ikaw ay karapat-dapat na maparusahan sa walang hanggang kaparusahan, walang hanggang kapahamakan sa lake of fire. At lahat naman po talaga tayo po ay makasalanan, ikaw at ako ay makasalanan, at tayo po ay magbabayad po sa kasalanan po natin. Karapat-dapat po tayo mapunta sa lake of fire, sa ikalawang kamatayan. Ngunit purihin ng Panginoon na tayo po ay nagkaroon po ng pagkakataon na malaman, maunawaan sa pamamagitan po ng mga mensahero, sa mga nag-message po, sa mga preacher po ng salita po ng Diyos na napaabot po sa atin ang mensahe po ng kaligtasan, mensahe po ng magandang balita ng gospel po ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po, naunawaan po natin na binayaran na po ng Panginoong Jesus ang ating pong mga kasalanan. Nabuhos po ang kanyang dugo. Sabi ng Biblia, siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw. Sabi po yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. The Bible says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yan po yung sinabi po ng salita po ng Panginoon. Sa Tagalog, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Ikaw po ba, tinanggap mo ba yung pangangaral po ng ebanghelyo, ng gospel? Purihin po ang Panginoon kung amen po, kung ikaw po ay tinanggap mo rin po ang mensahe po ng kaligtasan, ng magandang balita, na siya naman ninyong pinananatilihan. Opo, tinanggap mo na po ba ang salita po ng Panginoon tungkol po sa gospel? At ito po ba ay pinapanatilihan po natin? Pinananatilihan po natin o tinatayuan po natin wherein we stand? Bakit po? Meron po kasi ditong contrast, meron po ditong warning, o meron po ditong caution. Sabi ng Biblia, by which also ye are saved. Sabi dito, sa
pamamagitan naman nito ay ligtas kayo. Saved, S-A-V-E-D. So, sa school naman po, sa English, di ba po, pag may ED is, ano na po yan, may natapos na, naganap na, o kumbaga, ano na siya, nangyari na po. So, naligtas na po tayo. Niligtas na po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ligtas na po talaga tayo sa biyaya po ng Panginoon. If you keep in memory, sabi ng Biblia, if you keep in memory, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Diyan po, kailangan po nating i-keep yung gospel sa atin pong memory. Ibig sabihin sa atin pong isipan, nakakip po yan yung mensahe po ng gospel. Pag po natin kakalimutan, ito pa rin po natin yung kung tinanggap na po natin ng Panginoon, dapat forever na po yan. At hanggang sa last breath po natin, at pagka namatay na tayo, dyan pa lamang po natin makikita yung pananampalataya na tungkol po sa buhay na walang hanggan. At habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, we live by faith. Sabi nga ng Biblia, the just shall live by faith. At dito po tuloy tayo. Sabi ng Biblia, what I preach unto you, unless you have to live in vain. Naniniwala ka po ba? Nagsasabi ng Biblia, maliban na kung kayo'y nag-isampalataya ng walang kabuluhan. Ang rin pong pananampalataya sa Panginoon ay hindi po ito maging walang kabuluhan, kundi may kabuluhan po ang pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus, dahil 2,000 years ago, o 2,000 plus, o 2024 po ngayon, di ba po, no? Na hanggang ngayon po ipinapangaral po ang mensahe po ng gospel. Hindi ka po ba nagtataka, hindi ka po ba nagtatanong na hanggang ngayon po ay ang salita po ng Diyos, sabi nga ng Biblia, ang salita ng Diyos ay ang salita po ng Diyos ay hindi po ito magpa-pass away, but my word shall not pass away. Hindi po ito mawawala. Langit at lupa, ang langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang salita po ng Panginoon ay hindi po ito mawawala. Mananatili po ito, dahil ito po ay salita. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Kumbaga, sa isang preacher po, una niyang binibigay, una niyang mensahe sa mga binabahagian niya po ay yung gospel po talaga. Alalahanin po natin bilang mga mananampalataya na po sa Panginoon, kapag mag-share po tayo ng salita po ng Diyos, unahin po nating ibahagi ang gospel, lalo na po sa mga unbeliever pa po. Hindi po yan pwedeng mag-preach yan ng mga doctrines kung hindi niya po natatanggap yung gospel, yung kaligtasan po, yung magandang balita. O hindi niya pa natatanggap si Jesus Christ, yung kaligtasan po na ipinagkakaloob po ng Panginoon sa lahat po ng mga tao na maniniwala, tatanggap at magtitiwala po sa finished work of the Lord Jesus Christ, sa natapos po na gawain ng Panginoong Jesucristo na pagliligtas po ng ating mga kaluluwa mula sa kapahamakan, sa tiyak na kaparusahan, sa lake of fire, sa ikalawang kamatayan. Sabi ng Biblia, 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Dahil ang nag-share po talaga ng salita po ng Panginoon, sila po yung unang tumanggap. Siyempre, ikaw pa naman mag-share ka, tapos hindi mo pa natatanggap. Pero sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Lahat po ng mga nag-share po ng salita po ng Panginoon ay ginagabayan po yan ng Panginoon, at
dahil sila po ay nakatanggap na rin po una ng kaligtasan. At ito po ay ibinibigay niya na rin po dahil ang regalo ay libre na natanggap. Ano ba yung regalo ng Panginoon sa Romans chapter 6 verse 23? The Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God," ano yung regalo ng Diyos? "Is eternal life," walang hanggang buhay po, "through Jesus Christ our Lord," sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Yun po yung regalo po ng Diyos na buhay na walang hanggan. At yun po yung natanggap po ng isang mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sabi ng Biblia na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15 verse 3, yan po yung sinabi ng Biblia. How that Christ died for our sins. Ang dahilan kung bakit namatay si Jesus Christ, dahil po sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, according to the scriptures, ayon sa mga kasulatan. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 4, buksan po natin ating mga Biblia. And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayon po sa Biblia, ayon po sa banal na kasulatan, ayon po sa scriptures, sa amin na Biblia, at siya'y inilibing. Sino yung siya na tinutukoy dyan? Si Jesus Christ po, si Panginoong Jesus. At siya'y muling binuhay. Si Jesus Christ po ay muling binuhay. That he rose again. Kailan po? Ng ikatlong araw. The third day. According to the scriptures. Ibig sabihin, tatlong araw po siya doon. Namatay siya physically. Talagang literal na namatay po siya. At doon sa libingan po na yun, na pinaglibingan po sa kanya, ay 3 days po siya doon. Pero after 3 days po siya, sabi ng Biblia, siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, dito po, maintindihan po natin na ang baptism po ay para po ito sa mga naniniwala na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Para po ito sa mga saved believers. Sabihin po, mga tumanggap na po sa kaligtasan, tumanggap na po ng gospel, nanampalataya na po, at nakatanggap na po ng regalo na alam niya na dumating man sa kanya ang kamatayan ay sa langit siya pupunta. Dahil nga po, ang tao po na nakatanggap na po ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan ay magpapasalamat po yan na naligtas po siya. Lalo na kung grabe ang tindi ng kasalanan na nagawa niya, pero nagkaroon pa siya ng pagkakataon, ng privilege, ng habag at biyaya po ng Panginoon. Nagkaroon po siya ng pagkakataon na maligtas. At sabi nga, ang totoong magmamahal lamang po sa Panginoon, yung mga totoong napatawad, mga totoong na nakatanggap ng kaligtasan. Tanong nga po, kung sakaling dadating po ba sa iyong kamatayan, nakakatiya ka na po ba 100% sa langit ka pupunta? Darating naman po talaga ang kamatayan, pero sagutin mo po yun. Kung hindi mo pa po natitiyak na sa langit ka pupunta, hindi ka po pwedeng magpabautismo. Pero kung natitiyak mo na po na habang buhay ka pa dito sa mundong ito, alam mo na sa langit ka pupunta, you are qualified na magpabautismo po. At maghanap po tayo ng isang local Bible believing church na aakit po sa atin, mag-train po sa atin upang tayo po ay lumago sa pananampalataya at tayo po ay
mahubog po ang atin pong mga sarili sa mga salita po ng Panginoon. At dito nga po sa point 1 po natin, yung sa Book of Acts chapter 8 verse 36 to 38, ang bautismo ng mananampalataya sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Yan po yun, yung sa eunuch. At point 2 po natin, point 2 po, pagsunod sa utos ni Kristo. Ang baptism po, ang nagutos po talaga nito na magbautismo ay ang Panginoong Jesucristo. At sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19, sa po natin mga Biblia, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Ito po yung yung nagkita-kita po yung mga disciples at ang Panginoong Hesus sa bundok ng Galilee. At sinabi niya po sa Matthew chapter 28 verse 19, nutusan niya na po yung mga disciples, "Go ye therefore and teach all nations." Mag-go po, ipangaral po yung mga salita po ng Panginoon, lalo na po tungkol po unang-una sa kaligtasan, sa magandang balita, sa gospel, tungkol po sa Panginoong Jesucristo. And teach all nations. At tuturuan po ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. At ang gagawin po sa lahat ng bansa na maturuan, na kapag dahil sa sumunod ang mga disciples, susunod po ang mga disciples, at talagang nagtuturo po ang mga disciples sa lahat ng mga bansa. Yan po yung purpose, na maturuan po ang lahat ng mga bansa, baptizing them. Ang gagawin po is babautismuhan sila, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kayo nga'y humayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan po yung sinasabi po ng Panginoong Jesucristo, mula po yun sa bibig ni Panginoong Jesus, ni Jesus Christ po, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bautismo po ay isang pagkilos ng pagsunod sa utos ni Kristo. So tayo po bilang mga mananampalataya, if we are saved, alam mo po na ligtas ka na, alam mo po na ikaw po ay pupunta na sa langit, at alam mo po na ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw po ay hindi na pupunta sa impyerno, hindi na patungo po doon, at alam mo po na ikaw talaga ay yung pangalan mo isinulat na sa aklat ng buhay. Ibig sabihin po sa mga pupunta po sa langit. At ang buhay po natin, sabi nga ng Bible, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Ano naman pong maibabalik po natin sa Panginoon? Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong maibabalik sa binigay po ng Panginoon. Siya po yung nagsakripisyo, siya na po yung nagpakahirap para lamang po tayong maligtas. So sa atin naman po, ito pong bautismo ay kailangan po natin itong gawin bilang mga mananampalataya na po sa Panginoon. Ang bautismo ay isang pagkilos ng pagsunod sa utos ni Kristo. Kung ikaw po ay talagang, ang bautismo po, ito po ay hindi po nakakapagligtas. Ang bautismo po, ito po ay pagsunod po sa utos ni Panginoong Jesucristo. You are saved, kaya ka po magpapabaptize. Ligtas ka na po kasi na nagpapahiwatig ng ating pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya. Publicly po. Sabihin, ihahayag po natin na tayo po talaga ay mga mananampalataya na po ng ating Panginoong Jesucristo, sa anak po ng Diyos, at pangako sa kanyang ministry. Magkakaroon po tayo ng commitment sa Panginoon na tayo po ay magpapasakop sa gawain po ng Panginoon. Ang head po ng ministry ay ang Panginoon, at tayo po ay ibibilang sa
sa simbahan o sa church po ng ating Panginoon. At ang church po, ang tinutukoy po na church, yung mga tao po na nagpupunta sa simbahan. Yun po yung church, yung tinitirahan po ng banal na spirito ng Panginoon. At sabi dito sa Matthew chapter 28 verse 19, kayo nga'y humayo. Ang inuutosan po dito yung mga mananampalataya. At kung ikaw po ay mananampalataya ka na rin po, hindi lamang po ito para sa isang tao. Hindi, marami pong mga mananampalataya, lahat po ng mga mananampalataya sa buong mundo ay inuutosan po. Kung ikaw po ay naging mananampalataya na po ng Panginoon, sabi ng Biblia, kayo nga'y humayo. Mag-share po tayo ng gospel. I-share po natin ang Panginoon. Ipakalat po natin. Ipahayag po natin na tayo po ay mananampalataya na po ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi ng Biblia na sila'y inyong bautismuhan. Anong gagawin po? Pag naging alagad na po yung mga tao, sila'y inyong bautismuhan. At sabi nga po kanina, ang bautismo ito po ay immersing, paglulubog po sa tubig. Yan po yung katotohanan sa pagbabautismo. Sa pangalan ng Ama, sabi ng Biblia, sa pangalan ng Ama, babautismuhan po ang tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang nagbanggit po niyan ay ang mismong Panginoon Jesucristo. Sabi ng Biblia, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Tatlo po siya. Father, name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Napapansin po ba natin dito, may nakasulat dito, name. Pag sinabing names, plural po yun, pero dito, name lang po siya. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Naunawaan po natin sa Matthew chapter 28 verse 19, ang talata pong ito ay nakilala bilang ang dakilang utos ni Panginoong Jesucristo sa mga disciples, sa mga mananampalataya. Ito po ay isang tawag sa pagkilos para po sa ating mga mananampalataya na ipalaganap po natin ang mensahe ni Panginoong Jesucristo, ni Jesus Christ po sa lahat ng mga bansa. Ito po ay nagtuturo sa atin bilang mga tagasunod na ni Kristo na ipahayag po sa lahat ng bansa at gumawa po ng mga alagad o mga disipulo, ng mga disciples sa pamamagitan po ng pagtuturo. Ano po ba ituturo natin? Yung gospel ng salita po ng Diyos. Sabi ng Biblia, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabi po ng Biblia, how shall then you believe without a preacher? Paano maniniwala ang tao? Paano maniniwala ang isang tao kung wala pong preacher? At ang mga mananampalataya po ay preacher po ng mga salita po ng Diyos. Lalo na po, unang ituturo, for I delivered unto you first of all, yung gospel po talaga ang una pong ituturo. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng ito po, sa mga talata po ito sa Matthew chapter 28 verse 19, sa pamamagitan po ng pagtuturo at pagbabautismo sa mga tao na willing po na magpabaptize. Hindi po tayo namimilit na magpabautismo sa mga tao. At personal decision po yun ng tao. Commitment niya po yun sa Panginoon na siya po ay magpapabautismo. Saan po? Kaninong pangalan? Sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang Matthew chapter 28 verse 19 ay nagpapakita po ito ng pangkalahatang sakop ng mensahe ng gospel, ng ebanghelyo, ng mabuting balita. At ang mission po ng mga mananampalataya, ikaw po ay mananampalataya na nakikinig po ngayon, meron po tayong misyon bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan
ni Jesus Christ po, ng Panginoong Kristo, tungkol po sa ginawa po ni Jesus Christ na pagbabayad sala. Siya po ay namatay, inilibing, at muli pong nabuhay sa ikatlong araw. At ang Diyos po na tinanggap po natin ay buhay. Nabuhay nga po siya sa ikatlong araw. At yung kaligtasan po, kailangan po nating ibahagi sa mga tao mula sa bawat bansa, sa lahat po ng mga bansa. Ito po ay isang pundasyong ng mga mananampalataya na nagpapakita po ng kahalagahan ng pagbabahagi ng gospel at ng discipleship po, pagtuturo po. Tinuturuan ka upang ikaw po ay maging tagapagturo din po ng salita po ng Diyos. Dati mahihayin po ako, pero sa biyaya po ng Panginoon, na-overcome po dahil kapag alam mo naman po na tama ang iyong pong ibinabahagi, ito po ay salita po ng Diyos at wala pong mali po dito. At ang nature po ng Panginoon, ang triune nature ng Diyos sa pananampalataya pong Kristiyano. Ang Panginoong Hesus po ang nag-utos na bautismuhan yung mga mananampalataya po sa kanya. Tulad po ng eunuch. Yung eunuch, tinanong siya if sinabi ni Felipe sa eunuch, if thou believest with all thine heart. Kung ikaw po talaga ay naniniwala ng buong puso mo, thou mayest. Talagang mangyayari. Talagang babautismuhan ka po talaga. And he answered, sabi ng eunuch kay Philip, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ayan po. Kung ikaw po ay naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, ikaw po ay anak na po talaga ng Diyos. Ikaw po talaga ay meron ng walang hanggang buhay. Kung ikaw po ay naniwala na sa gospel, sa mabuting balita na ibinabahagi. Alam naman po natin na meron pong masamang balita, meron po talagang bad news. Kung tayo po ay hindi naligtas, sa bad news tayo mapupunta. Sa impyernong lugar, sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire, sa lawa ng apoy, sa ikalawang, yun po yung ikalawang kamatayan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, naligtas po tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya natin kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo. Point 3 po natin, ito po yung point 3. Ang baptism po, ang bautismo, ito po ay point 3, identification with Christ. Pagkakakilanlan kay Kristo. Sa po natin ating mga Biblia, sa book of Galatians, chapter 3, verse 27, the Bible says, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Galatians chapter 3 verse 27, sapagkat ang lahat sa inyo na nabautismuhan kay Kristo ay nagbihis kay Kristo. Identification with Christ. Pagkakakilanlan kay Kristo. Nagbihis na po tayo kay Panginoong Jesucristo. Kung ikaw po ay hindi pa nabautismuhan, nanampalataya ka na po sa Panginoon, kung gusto mong magbihis po kay Kristo, o put on Christ, have put on Christ in your life, sabi dito, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Sa pamamagitan po ng bautismo, ng baptism po, nakikilala natin ang kamatayan. Pagkilala po ito ng kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo na ipinapahayag po ang ating pagkakaisa
sa Kanya. At ang ating pagnanais na tularan po ang Kanyang halimbawa sa ministry. Sa ministry po ng Panginoon. Dito po sa Book of Galatians chapter 3 verse 27, ang talata pong ito ay nagpapakita ng espiritual na kahalagahan ng bautismo para po sa ating mga mananampalataya. Pinapakita po nito na sa pamamagitan ng bautismo, tayo pong mga mananampalataya ay kaisa na po ni Kristo at isuot si Kristo. Ibig sabihin kung ano po yung karakter ng Panginoong Kristo, kung ano po yung katangian po ng Panginoong Kristo, kung ano po yung ugali po ng Panginoong Kristo, kung ano po si Kristo, yun po yung magmamanifest po sa atin. Alam naman po natin ang Panginoong Kristo ay hindi po talaga yan siya nagkakasala. Kaya nga po yung mga pinagaling niya, sinasabi niya, sin no more. Huwag nang muling bang magkasala. Sabi nga ni Pablo, shall we continue in sin? Sabi ng Biblia, God forbid. Ano ang mangyari? Na tayo po ay nabihisan na kay Kristo, ay magpapatuloy pa sa kasalanan. Hindi na po. Oo po, hindi po tayo perfecto, pero dahil nabihisan na po tayo ni Kristo, yung righteousness po ni Jesus Christ, ay righteousness na rin po natin. Tayo nga po ay mga angkon ng Panginoon. Hindi po talaga tayo ang anak ng Diyos. Iisa lang naman talaga po ang anak ng Diyos. Tama po. Si Jesus Christ lamang po. Sabi nga ng Biblia, begotten Son of God. Si Jesus Christ po yan. Pero nung tinanggap po natin yung anak ng Diyos, si Jesus Christ, tayo po ay inampon ng Panginoon na Kanya rin po maging mga anak sa pamamagitan po yan ni Panginoong Yeso Kristo. Pero balik po tayo sa Galatians chapter 3 verse 27. Ito po ay sumasagisag sa pagkakakilanlan nating mga mananampalataya kay Kristo na nagpapahiwatig po ng isang bagong pagkakakilanlan at isang malapit na relasyon o kaugnayan po sa Kanya. Ang kilos po ng ating pagbautismo ay ito po ay kumakatawan sa isang pampubliko o pampublic po pagpapahayag ng pananampalataya po at isa pong pangako na sundin si Kristo. Sundin po si Panginoong Yeso Kristo. Commitment po ito sa Panginoon. Kaya nga po, hindi po pinipilit yung tao na magpabautismo. At yung eunuch, hindi siya pinilit ni Philip. Inano siya na mismo yung presenta. Ibig sabihin siya na po mismo yung nag-alok kay Felipe na bautismohan siya. At ang kailangan mo pong alukin na magbautismo po sa'yo, yung save na po. Ibig sabihin, yung mananampalataya na po ng Panginoon. Si Philip po ay lalaki. At siya po yung may authority na magbautismo po. At lahat po ng mga mananampalataya ay kailangan po na mabautismuhan kung hindi pa po na bautismuhan. At ito po ay isang pangako. Yung bautismo, pangako po natin yan kay Panginoong Yeso Kristo na umahantong po sa pagbabago ng ating buhay. Yan po. No, talaga, ang salita po ng Diyos nagbabago talaga ng buhay yan. No? Kung malalaman niyo lamang po yung testimony ko, no? Pero hindi ko na po babanggitin. At patuloy po natin pag-aralan po ang salita po ng Panginoon. Biyaya lamang po ito ng Panginoon na humahantong sa pagbabago ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon na nabago po yung buhay po natin. Hindi man po agad-agad, pero may process po kasi. At mapalad po yung mga tao na agad-agad na binago po ng Diyos. At tayo po, isa po tayo doon na binago po tayo ng Panginoon. At kung ikaw po ay hindi pa nabago, magpabago po tayo sa Panginoon sa Kanya po mga salita. Pagbulay-bulayan po natin palagi ang salita ng Diyos. Palagi po tayong manalangin sa Panginoon. At huwag po nating alisin ang ating pong atensyon doon sa Panginoon. Sabi dito, sa Galatians chapter 3 verse 27, for as many of you
as have been baptized into Christ have put on Christ. Ito put on. Talagang isusuot si Jesus Christ. Ito po ay isang pangako, yung baptism, isang pangako na sundin si Kristo na humahandong sa pagbabago ng ating buhay habang tayo po ay nakadamit ng katwiran. Sabihin si Jesus Christ po kasi ay katwiran po siya. Righteous po siya. Hindi nga po siya nagkasala. In you no sin. At ang katangian po ni Kristo, yun po ay katwiran po talaga. Mabuti po siyang tao. Mabuti po siyang Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung salita na nagkatawang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. At sabi dito, ang talata po ay nagpapakita ng malalim na spiritual na katotohanan ng pagiging kaisa ni Kristo sa pamamagitan po ng bautismo at pagkakaisa po natin at pagkakakilanlan po ng isang mananampalataya sa paglakad kasama na po ng Diyos. Tayo po ngayon ay kasama na po ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia, di ba po, sa book of Matthew chapter 28 verse 20. Kanina po sa verse 19 yung binasa po natin. Matthew chapter 28 verse 20. Ito po sabi po ng Panginoong Jesus, teaching them. Bravo, pagkatapos mong mabautismuhan po ang isang tao, isang mananampalataya na po sa Panginoong Kristo, sa anak ng Diyos, ay magpapatuloy po ito. Tuturuan ka po. Kaya nga po, sinabi ko po sa inyo kanina, punta po tayo sa isang local Bible believing church. Ako po kasi Bible Baptist po ako. Punta po tayo sa local Bible believing church. Sabi ng Biblia, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sabi ng Panginoon, naituro ninyo sa kanila, teaching them to observe all things. Observe po natin yung mga salita po ng Panginoon natin pong napag-aaralan, natin pong napagbubulayan. Sabi ng Biblia ng Panginoong Jesus, whatsoever I have commanded you. Ito pong bautismo po ay utos po ito ng Panginoon, at marami pong commanded ang Panginoon sa atin na pag tayo po ay nabautismohan, tuturuan na po tayo at i-disciple na po tayo. Tuturuan po tayo upang maging tagapagturo din po ng salita ng Panginoon, at upang tayo po ay lumago sa biyaya at kaalaman, knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Jesus, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Sabi po ng Panginoong Jesus, narito, ako'y sumasa inyong always, no? Palagi, lagi, even unto the end of the world. Amen. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yun po yung promise ng Panginoon, na even unto the end of the world, kasama po natin ang Panginoon. Kaya hindi po dapat tayong mahiya na mag-share ng salita po ng Diyos, dahil alam po natin na tayo po ay sinasamahan ng Panginoong Heso Kristo. Wag po tayo mag-alala. Katulad niya po ng mga mananampalataya noon, di ba po, pinagpapatay po sila. Pero tandaan po natin, precious in the sight of the Lord the death of His saints. Kung ikaw po ay totoong ligtas at ikaw po ay naniniwala po kay Jesus Christ na anak ng Diyos, ikaw po ay qualified na magpabautismo po. At punta po tayo sa isang local Bible believing church
na mag-aakay po sa atin, na magtuturo po sa atin tungkol po sa katotohanan po ng salita po ng Panginoon. Sa tamang doctrine, sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God, needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ayun po. At dito po, patuloy po natin, alalahanin po natin na kapag tayo po ay nabautismuhan na, magpapatuloy po tayo sa Panginoon. At i-observe po natin ang lahat ng mga bagay sa Biblia. At ano man pong inuutos po ni Panginoon sa atin, ay gagawin po natin. Sabihin, wala nang panigilugoy, wala na pong alinlangan, walang wavering, wala po tayong reklamo, walang murmurings, kundi susunod lamang po tayo sa pinag-uutos po ng Panginoon, especially sa pangangaral po ng magandang balita ng gospel. Yung 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. At point 4 po na sa dito po sa pang 5 po natin, baptism, forgiveness of sins. Yan po. Buksan po natin ating mga Biblia sa Book of Acts chapter 2 verse 38. Dito naman po tayo sa forgiveness of sins. The Bible says, Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yan po. Sa baptism po, maintindihan po ng isang mananampalataya na siya po ay napatawad na po talaga. Kapatawaran ng mga kasalanan. Ang bautismo po ay nagpapahiwatig ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang paglilinis po ng ating mga puso. No? Ang Panginoon po may kakayahan na linisin po ang ating buhay, ating po mga puso. Ito lamang po natin ang ating buhay, ating relasyon sa Panginoon. Sabi nga, di ba, tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. At tunay nga po na buong puso po nating tinanggap ang Panginoon. At dito, sa forgiveness of sins, habang tinatanggap natin ang kaloob ng kaligtasan, sabihin, natanggap na po natin ang kaloob ng kaligtasan, tama po, natanggap na po natin si Jesus Christ sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Kanya. Dito po sa Book of Acts chapter 2 verse 38, ito po yung tugon ni Apostol Pedro sa karamihan sa mga tao sa araw po ng Pentecostes. Inikayat po ni Apostol Pedro ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para saan po? Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Amen po. At tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo. Ayan po yung matatanggap po ng mga mananampalataya. Matatanggap po yung banal na Espiritu. Yung Holy Ghost, yung Holy Spirit po ang matatanggap po ng tao. At mapapatawad po talaga ang isang tao para po yun sa kapatawaran. Yung baptism, inikayat po ni Apostol Pedro ang mga tao na magsisi. Ikaw po ba, nagsisi ka na po ba sa iyong mga kasalanan? Nagsisi na po ba tayo sa atin po mga kasalanan? Mahalaga po na magsisi po tayo upang tayo po ay mapatawad. Sabi ng Biblia, except you repent, you shall all likewise perish. Mapapamag po tayo kapag hindi po tayo magsisi. At ang tao po na pagligtas ka na po,
kapag hindi ka nagsisisi, papaluin ka po ng Diyos. At masakit po ang palo. Huwag po nating maliitin ang palo po ng Panginoon. Mahalaga na humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Magsisi po tayo. Talikuran po natin ang lahat po ng ating mga kasalanan. Katulad lamang po sa prodigal son. Lumayo po siya ng napakalayo sa kanyang tatay. Kinuha niya yung mana niya. Nagpakasasa po siya sa mga, ibig sabihin, nagpakalango po siya, sarayutos living. Yung pamumuhay na hindi maganda, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng kanyang tatay. At inubos niya yung kanyang kayamanan. At talagang hindi po talaga naging maganda ang buhay niya. Hanggang sa naging tagapakain na lamang po siya ng baboy. At dahil nga sa tagatom, doon sa lugar po na yun, na kung nasaan po siya, ay siya po ay naisipang kainin na yung pagkain ng baboy, ng mga baboy yung kinakain po nila. At naisip niya na ang sasarap ng mga pagkain ng mga alipin ng kanyang tatay, ng mga alipin nila doon sa kanilang tahanan, ay naisipan niya na bumalik sa kanyang ama na siya po ay naisip niya na siya po ay maging alipin na lamang po ng kanyang ama. At yun niya po, bumalik po siya sa kanyang tatay at malayo pa lamang po natanaw na po siya ng kanyang tatay, ng kanyang ama. At patakbo na pinuntahan ng kanyang tatay ang kanyang anak at wala po talagang pagsumbat. Yung taos-pusong pagsisisi po ng anak ay, ang totoo pong nagsisisi ay nakakabalik po yan sa kanyang tatay. Tayo po bilang mga anak po ng Panginoon, kung totoo po tayong anak ng Diyos, babalik po tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsisisi. At alam niyo po kung ano pong nangyari po doon sa anak po na yun. Hindi po siya nakarinig ng kahit anong sumbat. Ano pong tugon po ng kanyang tatay sa pagbabalik niya po sa kanilang tahanan. Alam niyo po kung anong ginawa ng tatay niya. Kahit na sa kabila ng mga ginawa niya, na yung ate sila ng kuya niya sa kayamanan. Pero hindi talaga maganda yung ginawa ng anak niya. At pakalayo-layo, doon minaldas niya yung pera niya sa riotous living, ibig sabihin sa hindi po magandang buhay. At nung bumalik siya, niyakap po siya ng kanyang ama. Nagyakapan po sila. At ang tugon po ng kanyang ama, nagkapakatay ng baka. At nagkaroon po ng kasiyahan. At ayun po, ang ganda po talaga ng kwento ng prodigal son. Kaya na lamang po mag-search. Tungkol po yun sa pagsisisi ng anak. At kung paano po yung naging reaksyon ng kanyang ama sa kanya. At dahil nga po sa pagmamahal ng ama sa anak, kapag ang anak ay humihingi ng tawad, humihingi ng pagsisisi, ay tatanggapin po talaga ng ama. Lalo na po ang Panginoon. Tatanggapin po tayo ng Panginoon kapag tayo po ay nagsisi po. Hindi niya po tayo susumbatan ng kahit anong salita. Kundi anong gagawin po ng Panginoon? Magsasaya po ang Panginoon. Buong langit magagalak sa isang makasalanang nagsisisi kaysa isang taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. At sabi nga po ng Biblia sa book of Luke chapter 15 verse 7 at saka sa verse 15, ito po yung sabi ng Biblia, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, moreover more than 99 just persons which need no repentance. Sa Luke chapter 15 verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Sa Luke 15:7 sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo na gayon din
magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang pagsisi. Ayun po, no? Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit. Ganun din po sa atin po, kung tayo po ay magsisisi sa ating pong mga kasalanan, lalo na po kung anak na po tayo ng Panginoon at magpapatuloy pa rin po tayo sa kasalanan, ay hindi po maganda yun. Kaya masakit po yung mamalo. Atin pong Ama sa langit, atin pong Panginoon, masakit po talaga siya mamalo. At ang kailangan po natin upang hindi po tayo mapalo, napalo na po tayo. Kung napalo lang po tayo, kailangan na po natin magsisi at bumalik po sa Panginoon. Ito po yung nangyari. Sabi ng Biblia sa Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa. Sabihin, masaya. No? May joy po. Saan po? Saan may joy? Kapag may nagsisi na tao? Sa langit. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Over one sinner. Isa po, no? Isang sinner lang po. One sinner that repented. No? Nagsisisi po. Patuloy na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. At sabi ng Biblia, kaysa 99 na taong matutuwid, more than over 99 just persons which need no repentance, na di nangagkakailangang magsipagsisi. Sabi po sa Luke chapter 15 verse 10, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ito po, harapan pa lang po ito ng anghel ng Diyos. There is joy in the presence of the angels of God. Angel po ng mga Panginoon. Angel of God, angels of God, sabi ng Biblia, over one sinner that repented. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Tayo pong lahat ay mga makasalanan. At tayong mga makasalanan ay kailangan pong magsisi. At sabi ng Biblia, likewise I say unto you, there is joy. May joy po talaga. No? May katuwaan, may kagalakan, may joy po in the presence of the angels of God. Kanina, joy shall be in heaven. O sa langit. Sino po ba yung nasa langit? Mga anghel ng Diyos. At nandun po ang Diyos. Nandun po ang ating Panginoon Jesucristo. Umakyat na po siya doon sa langit. No? Kaya nga po, nung inutos niya po ito na sa yung pagbabautismo, yung pangangaral po ng salita ng Diyos bago po siya umakyat sa langit, ay siya po ay nag-utos po nito na tayo po ay magpabautismo. Na tayo po ay magpabautismo. Ito po ay tungkol po sa baptism. Balik po tayo. Sensya na po kung nalalayo po yung topic. Pero magpatuloy po tayo sa baptism, sa point 6 po natin, unity in the body of Christ. Buksan po natin mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. The Bible says, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Hintil, maging alipin o malaya, at pinainom tayong lahat sa isang Espiritu. Yan po yung unity in the body of Christ, pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Pinagkakaisa po tayo ng bautismo sa katawan ni Kristo.
na bumubuo po ng isang komunidad o community ng mga mananampalataya na sumusuporta po at nagpapalakas ng loob sa isa't isa sa ministry ng Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, ang talata pong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Pinapakita po nito na sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu, tayo pong mga mananampalataya ay nagkakaisa sa isang katawan, anuman ang atin pong pinagmulan o katayuan sa lipunan. Ang 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ay nagpapakita po ng ideya ng espiritual na pagkakaisa at pagkakapantay-pantay po sa mga mananampalataya na nagpapakita na ang lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yan po, pagpapatunay po yun, yung baptism po, na tayo po ay unity. Sabihin po, nagkakaisa po sa katawan o kaisa na po ng katawan po ni Panginoong Hesukristo. Yan po yung baptism po. At ang kahalagahan po ng bautismo sa ministry ng buhay na Diyos ng Panginoon po. Ang mga mananampalataya ay maaaring makaranas po ng espiritual na pagbabago. Pagkakaisa po kay Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Kristo at mga kapwa mananampalataya. Magkakaisa po yung mga kapwa mananampalataya. Mga totoong mananampalataya po ay nagkakaisa po yan. At isang panibagong pangako sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Yun po, yung baptism po. Mangangako ka po, may commitment ka po na hindi mo po iwanan ang gawain po ng Panginoon. Hindi po natin pababayaan ang gawain po ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo kahit ayawan po tayo ng mga tao na nasa paligid po natin, kahit na po na ano man po ang mangyari, tayo po ay anak po ng Panginoon. Hindi po yun magbabago. At ano man po maging persecution po sa atin, tayo po ay anak pa rin po ng Panginoon. Hindi po yun magbabago. Dahil ang anak po ng Panginoon, saan po uwi? Sa langit. Ang anak ni Satanas, saan po uwi? Sa impyerno. Tandaan po natin, kung kanina po tayong anak, doon po tayo patungo. Pero tandaan po natin, kung tayo po ay ligtas na, tayo po ay anak na po ng Diyos. Biyaya lamang po ito ng Panginoon at tabag po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. I am not worthy. We are not all worthy. But God is worthy to be praised, worthy to worship. At ang Panginoon po ay nagutos. Alalahanin po natin na ang Panginoon po ay nagutos na tayo po ay magpabautismo. Ito po yung una natin. Yung baptism po is a believer's baptism by immersion. Kapag magpapabautismo po tayo, dapat tayo po ay mananampalataya na. Amen po. At by immersion, paglulubog po sa tubig, yan po yung katotohanan sa baptism. At ang baptism po, ito po ay pagsunod sa utos ni Kristo. Pagsunod po sa Panginoong Hesukristo. Yan po yung baptism. At ang baptism po, ito po ay simbolo ng spiritual na pagsilang. Ang bautismo ay sumasagisag sa ating spiritual na muling pagsilang at ang paghuhugas ng ating mga kasalanan habang tayo ay inilibing kasama ni Kristo at
ibinangon sa bagong buhay sa Kanya. Yan po yung sa Romans chapter 6 verse 4. Buksan po natin ating mga Bible. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kaya tayo ay nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din tayo ay dapat lumakad sa panibagong buhay. Yan po ay commitment po talaga, yung paglalakad po sa panibagong buhay. Ito po ay pagsilang, spiritual na pagsilang. Sabihin po, yung bautismo po ay kailangan po natin kapag napagpabaptize po tayo, may commitment po tayo na lumakad na po tayo sa panibagong buhay. Ibig sabihin, meron po kasi tayong lumang buhay. Yung lumang buhay po natin, ako po, yung lumang buhay ko po ay sugarol, may bisyo, nagiinom ng alak, naninigarilyo. Pero sa biyaya ng Panginoon, nawala po yun ng lahat. Kaya tanongin niya po yung mga kakilala ko. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko po yung pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko po ay ang Panginoon na nagligtas po sa akin. At ang pinagmamalaki ko po ay ang Panginoon po na nagligtas po sa ating lahat. Biyaya lamang po ito ng Panginoon. Kung wala po ang biyaya ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Kung wala po si Jesus Christ, wala pong makakarating sa langit. Kung hindi po nabuhay si Jesus Christ, sabi ng Biblia, wala pong kabuluhan ng ating pananampalataya. Pero ang Panginoon po, nabuhay po siyang muli. Kaya nga po, dapat po tayo maging eager. Sabihin, maging matatag po tayo, maging maayos po tayo. Sabihin, magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Mahalaga po na magpatuloy po tayo sa Panginoon. Dahil kung wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Ang Panginoon lamang po ang nagliligtas at ang Panginoon lamang po ang nagbibigay sa atin ng biyaya, ng pagpapala, ng awa. Sa biyaya at habag lamang po tayo. We are saved to serve. Kaya ka po magpapabaptize para po sa paglalakad na sa newness of life. So we also should walk in newness of life. Romans chapter 6 verse 4, therefore, ibig sabihin po ng therefore, conclusion na po ito. Ibig sabihin, pagtatapos na po ito. We are buried with Him by baptism into death, that like as Christ, katulad po ni Kristo, was raised up from the dead, na nabuhay mula sa mga patay, na kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa mga patay by the glory of the Father, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Po, glory po yun ng Panginoong, ng Father in heaven. Even so, we also should walk in newness of life. Ay gayon din tayo ay dapat po talaga, dapat lumakad sa panibagong buhay. Lakaran po natin yung buhay na ginawa po ng Panginoon. He lived a perfect life. We are not perfect, but we have a perfect Savior, perfect personal God, personal Lord and Savior, which is the Lord Jesus Christ. At ang Holy Spirit po ay nananahan na po sa ating mga puso. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa, sa mga nakinig po. Tandaan po natin ang baptism, ito po ay identification with Christ. Pagkakakilanlan po natin kay Kristo. At ang baptism po, ito po ay forgiveness
of sins. Para po ito sa kapatawaran ng mga kasalanan ayon po sa Acts chapter 2 verse 38. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang Holy Ghost po, ang Holy Spirit po ay gift po yan sa atin ng Panginoon. Ayon po sa binanggit po ni Apostol Pedro. At ito po, ang baptism, ito po ay unity in the body of Christ. Pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, kaisa na po tayo. Sa pamamagitan po ng bautismo, isa na po tayo, o kaisa na po tayo sa katawan. Ibig sabihin, ang head ay ang ulo po ay ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay member. Ibig sabihin, katawan, tayo po ay meron po tayong gamit, meron po tayong purpose, meron po tayong ministry na gagampanan bilang mga mananampalataya po sa Panginoon. At tayo po ay mga tagapagturo po ng magandang balita ng gospel. May ministry po sa pag-aawit, may ministry po sa pagpapastor, sa missionary, sa giving, sa worship, sa soul winning. Marami po tayong ministry. At alalahanin po natin ang baptism po. Ito po ay mahalaga dahil ito po ay utos ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagutos nito, at kung totoo ka pong naniniwala sa Kanya, gagawin mo po yung ginawa po ng eunuch sa opening verse po natin sa Acts chapter 8 verse 36 to 38. Ikaw po ay magpipresenta. Sabihin, ikaw na po mismo ang magsasabi na magpapabaptize ka po. Hindi ka na po kailangan pang pilitin. At nagtatanong nga po si Philip dun sa eunuch, if thou believest with all thine heart. Kung ikaw po ay totoo pong naniniwala na ng iyo pong buong puso, thou mayest. Mangyari po na ikaw po ay magpabautismo na po sa biyaya po ng Panginoon at abag po ng Panginoon. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sabi po ng eunuch, naniniwala ako na nananampalataya, sumasampalataya ako, sabi ng eunuch, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ikaw po ba, sumasampalataya ka po na si Jesucristo ay anak ng Diyos? Amen po. Are you willing to be baptized? Willing ka po ba na magpabaptize kung hindi ka pa po nababautismuhan? At alalahanin mo po, dapat saved ka kapag ikaw po ay magpapabautismo. Sabihin, ligtas ka na po, tinanggap mo na po yung kaligtasan, yung gospel. At sabi po dito sa sa book of Acts chapter 8 verse 38, ito yung last verse po natin kanina. And he commanded the chariot to stand still. No? Eunuch po ito eh. Meron po siyang mga tauhan, nag-uutos po siya na patigilin yung karo. Mayaman po itong eunuch na ito. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. At sila'y kapwa lumusong sa tubig. Both Philip and the eunuch. And he baptized him. Ano po yung ginawa ni Philip? Binautismuhan niya po yung eunuch o yung bating. Ito sa Tagalog.
yung eunuch. Binautismuhan niya po both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Nawa tayo po ay may natutuhan. Mag-comment lamang po tayo kung kayo po ay nais po na magpabautismo. Tayo po ay manalangin na po. Let's pray, let's close our eyes and bow our heads. Nawa marami po tayo natutuhan tungkol po sa baptism, katotohanan po tungkol po sa bautismo. Let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, Lord God, maraming salamat po sa iyo pong biyaya, sa iyo pong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan, napag-aralan po. Tulungan niyo po ako, Lord God, na may paunawa po ng maayos po ang inyong pong mga salita. Patawarin niyo po ako kung may mga pagkakamali, pagkakasala po ako na nabanggit. At mga Panginoon, ikaw po, Lord God, ang naitaas. Na-bless po ang bawat isa sa mga mensahe niyo po, Panginoon. At nawa, Lord God, pamuhayan po namin at may apply po namin ito sa aming pong buhay, ang inyo pong mga salita, lalo na po, Lord God, sa baptism, na may share po namin ito sa lahat ng tao, sa lahat po ng mga sumampalataya na po sa inyo, Panginoon, at hindi pa po nababautismuhan. At I pray, Lord, na marami pong tao na willing na magpabaptize sumunod po sa tubig ng bautismo at magkaroon po ng commitment po sa inyo, Panginoon, na maglilingkod sa ministry nyo po, kung saan man po sila idagdag po kung saan man po sila, Lord God, idagdag nyo po. And the Lord added to the church. Ikaw po, Panginoon, ang nagdadagdag sa simbahan, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa iyo pong mga salita namin pong napag-aralan, namin pong napagbulay-bulayan tungkol po sa baptism. Lord God, marami pong mga mananampalataya na sumunod na po sa tubig ng bautismo. Tulad po ng eunuch, na siya po yung nagpresenta ng kanyang sarili na magpabaptize kay Philip. At maraming salamat po, Lord God, sa mga natutuhan po namin. Help us, Lord, na makin po namin ito sa aming pong puso't isipan. At huwag niyo pong hayaan ang kaaway na si Satan na kunin po ito sa amin. At alayin niyo po siya, Lord God, palagi. Gapusin niyo po siya, Panginoon, sa napakalayong lugar. At mga po, Panginoon, patuloy po kami magamit sa inyo pong ministry, sa inyo pong gawain. At maging pagpapala po kami sa iba, aming pong mga buhay, aming mga testimony, aming pong time, treasure, and talent ay maibalik po namin sa inyo, Panginoon. Dahil kung wala ka po, Lord God, ay wala po kaming magagawa. Ikaw po ang source ng lahat ng bagay. Ikaw po ang pinakamahalaga sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito po ang aking dalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Ama. Amen at Amen.